family, kaya na naging pastor. Ang Ira family no, na nagkaliwan si Brother Pinti Ira. Ila siguro kagahon. Sunod sa ato na ibalwan, ato na siya isa ibalay sa kanini. So, walang tangkalanan ng mga burial schedule. Pero ako nagatong siguro ini ng mga sinimana. Of course, mga pastor ko busy sa pagkatuloy sa pagdiwa sa mga vigil service. And I believe everything is in place. Kay secure naman ang St. Peter, secure na everything is in place. Tungod nga ang mga kabataan, ready naman. Okay, what next? Thanksgiving naman sa bago. Sa first hour na, sa last Sunday sa pangarap, and then first week sa December sa bago. Malakad kami dito karon, kakabay pa nga maging blessing ang atong pagkanto sa mga extension ministries. Kanamo kita pasalamatan kay grabe no? Iluwas kita sa Ginoo sa dua ka bagyo nga mga super. Tino ka yuwan. Prior to that, may mga bagyo kaya nga nakalagi, of course, no? Nga iban na nabahaan, wala pa kabangon, ara naman. Hopefully, ang Pag-asa nag-declare na officially na summertime na. Basta din magaling ng hangin, amihan na. Okay, summertime na. Pero hindi pa naman Manila, kaya may nag-abot pa ng mga low pressure. Balik ka sa ating binbasa mga kauturan. Very familiar na versikulo, kahit anong mga denomination, nag-approach sinin. Why lang ka dahil sa PowerPoint, kay Siniko Bilana. Ilan ko yung PowerPoint kay... Actually, ang atong pamalanuhan karoon very simple lang. God's plan and purposes for Israel and the body of Christ. Tun-anan natin ini mga pulong in the light of rightly dividing principle of the scriptures. All we have to do is to know and to take the principle of it. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. I'd like to quote Romans 15 verse 4. Romans 15:4. For everything that was written in the past, and that is in the Old Testament, it was written to teach us, or it was written for our learning, so that through endurance and encouragement of the Scriptures, we might have hope. Kung ano nakasulat sa daan nga katipan, ginsulat para sa aton. Paul is addressing to the body of Christ. Para sa aton. Agod nga may mga pagtulunan kita nga makuha sa pagpanghangkat pag-encourage sa aton, kag may mga paglaon kita nga makuha sunog sa balaan nga kasulatan. Dua ka very significant word ang mention sa verse 11. A hope and a future. Plans to give you hope and a future. For I know the plans I have for you, ang word nga you, it is addressed to Israel or Jerusalem and Judah, declares the Lord. Plans to prosper you. Of course, ginahambalan nila material things, physical material things. And not to harm you, because they were harmed during captivity in Babylonian captivity. Not to harm you, but to prosper you, and to give you hope and a future. Let us learn a little bit the principle of eschatology. Anong eschatology?
isa na sa subject namin sa Bible School, eschatology is the doctrine or the teaching of the doctrine of the last things. Ang eschatology, ang mga pagtulunan nga nagatudlo kung ano ang mga umalabot nga mga butang sa ulihi. So what biblical event that would be taking place in the near future? Ari kita subong sa dispensation of grace. Nobody will disagree. Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Very emphatic si Paul sa pagambag. Hindi kita sa ilalong sang kasubuan, kundi sa ilalong sang lugar. So it is but practical for us to learn and to take the principle out of it. Kahit nasulat sa Old Testament, addressed to the Israelites, kung may mga prinsipol kita na makuha, labot sa plano sa Diyos, at sa mga kaulihian sa body of Christ. Okay, ano na siya ang mga event, biblical event na mag-take place in the near future? Example, ipadason ka lang, no? Ang mag-take place during this age and onwards, number one, the rapture of the body of Christ. Anytime from now, the rapture will take place. Kahit nakawala kung saan. Kung ano man ito, ganong adlaw, wala takawala, mga oras, wala takawala. But the rapture will be taking place anytime from now. Number two, the 7 years Great Tribulation. Amo na siya ang iskatos. Ang pito katuig na dako ng kalikitan. Number three, the second coming of Christ. Right at sa last time sa tribulation period, the coming of the Lord Jesus Christ. Next, the millennial reign of Christ. Ang isa kalibo katuig ng paghari ni Kristo po sa katawan. Next, the battle of Armageddon. Sa katapos-tapusan na bayan sa millennial reign of Christ. Next, the new heaven and the new earth. That is in Revelation 20 and 21. The next, the fullness of time. Ang mag-Paul sa Ephesians 1:10. The fullness of time has come. Ginabang po 1 Corinthians 15:27-28, that God may be all in all. The fullness of time, or gitawag sa madamong Julian, the final dispensation, or the 8th dispensation, the fullness of time. And after that, wala na. It is, God will be all in all. Wala na yung jurisdiction, langit, impyerno, wala na yung jurisdiction, that God will be all in all. Unang-una mga kauturan, saan mo ni ginambal sa Ginoo? Balikan ta ang Jeremiah, halin sa verse 4. Jeremiah 29 verse 4. This is what the Lord Almighty, the God of Israel says to all those I carried into exile from Babylon from Jerusalem to Babylon. Amo ni siya ang pagbalik na sa captivity. Ang Israel during this time, ang Judah nag-experience ang 70 years captivity. Si tinta ka tuwing mo pagkabit nga kabihagan. Nga may mga kabihagan, captivity. Assyrian captivity, Babylonian captivity. Damo nga mga captivity ang naagyan na experience sa Israel. Abi mo ano mga kamagdanan? Tungkol sa ilang pagkatingkuyan. Okay? Damo sila sa nag-violate ng mga sugo sa Diyos dito sa temple worship. Nag-entertain sila sa mga pikin na mga propeta.
nga maghambal sa ila nga amuni, mga magician, mga sorcerers, mga diviners. Tugtog nga nag-amat-amat sila palayo sa sugo sa Diyos. They violated the law extremely. Pabalik-balik na ginhambal sa Diyos sa Deuteronomy. They will not go unpunished. They will not entirely go unpunished. Hindi kita mo makapalak. Silutan ko kami. Pabalik-balik na hambal sa Ginoo sa ila, pati sa kay Moses. Pabalik-balik man nga himo dinas ang salat. Nag-isa sa kabangdanan nga ang Ginoo, nakakit sa ila, nga 70 years git, ang pag-captivate sa ila, grabe ang pag-ulipon sa panahon ni Nebuchadnezzar, ang Nebuchadnezzar sa Babylon. Kung paano yan ginpaantos ang katawan sa Israel, ginpasimba sa imahen, bulawan na imahen, ginpasimba sa iya, tanan lang halos nga mga practice and idolaters, ginpahimo ni King Nebuchadnezzar sa mga tao sa Israel, sang gin-captivate sila, ginpabihat sila. Gintubutan man sa Diyos na pihagon sila, agon maka-learn lesson sila. At ang Diyos man mahilway sa ila sa kabihagan. Pero ang versikulo na kasiling, pagbalik na nila gikan sa kabihagan, gusto na sila sa Diyos i-restore. Ibalik na sila sa pagpahamtang sa pagkabuhay nila nga maayo at balik naman ang ila tuod-tuod na pagsimba dito sa temple worship. Balik sila sa kasuguan sa Diyos. Busa amo ni ang ginambal sa Ginoo sa ila. Harap na sila, balik na sa Jerusalem. Kadin sila gintuha, dito sila ginbalik. Kaya, build houses and settle down, okay? Ani na kamo, nakabalik na kamo gikan sa kabiyagan. Patindog na kamo mga balay, settle down. Plant gardens and eat what they produce. Okay, pananom na kamo. Kag magabugana ang inyong mga panguma. Marry and have sons and daughters. Okay, pangasawa na. Napagid, ang inyong mga bata, pabanahan, ang mga babae, ang mga lakong paasawahan. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they may have sons and daughters. Increase in number. Grabe. Wala pa damo ko kung gusto ka mo pa damo, wala family planning no? Wala family planning program. Pagka mo ID, kaya i-restore na kabugitan sa kabiyagan. Kung ano inyo na-experience dito, mga kabuglayan, mga pag-islabo sa inyo, mga pagsakit sa inyo, karon yari na. Pagustuhan ko kamo kay amo na naman ito. I know the plans I have for you. Yes, may plano na bumabago sa inyo. Magpanibago na kamo sa kabuhay nyo. Magpanumbalik na kamo sa pag-alagan sa matutong sa Diyos, sa matuod na Diyos. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Please take note, the word prosper is primarily and only referring to material things. Build houses, plant gardens, magbuad ka mo, tanan. Ano pa kayo? Do not decrease. And also seek the peace and prosperity of the city. Pagkugalaw naman sa Ginoo ang Jerusalem City, ang hindi lang nila pagpangalaga, kundi ang kanan nila, mga kabutan palangabuyan, ipauswang kanan. Plans to prosper you and not to harm you. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you unto exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Pangayo kamo nga makuswag ang inyong mga panguma, pagpangalagad, ang inyong pangabuhi materially, magauswag, kag kamo mismo magauswag. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord.
nga hindi na kamo itong magbalik sa mga piki nga mga propeta nga nagapatalang sa inyo, nga nagabasi kamo sa inyong mga damgo, wala kamo nagabasi sa pulong nga amo ang kindugan ninyo nga mga buhay kamo sing matadlong. And this is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise. Okay? Bisan din sa Israel may gracious promise pa ang Diyos. Ano ang gracious promise ng Diyos? To bring you back to this place. Sa ito pa mga kautoran, ang ini na versikulo, hindi kami ma-apply direkta sa aton na i-claim nato ni gin-address ni sa Israel na tapos nakabalik sila gikan sa captivity. But we have the principle out of it. Pero kung atong tunan, akaroon sa panahon sa grasya, ano ba na ang mga butang na katuyuan sa Diyos sa aton sa dispensation of grace? Isa sa mga gin-violate nila, na naati ang Diyos sa ila, they fail to observe their sabbatical observance. Ang Israel may sabbatical observance. May ari ito na sabbatical year. May ara na weekly Sabbath. Example, ang sabbatical year, sa ika-anong na tuig, sa ilang pagpanguma, sa ikapito, papahuwayo nila duka. Papahuwayo nila duka, di siya pananong. Ang problema, ang ina pagka hindi matinuhon sa satong Diyos, na Lord, kung hindi kami manguma sa ikapito na tuwid, di maano kami sa isang katuwid. Na Lord, kamunin mo nyo. Alin sa nauna na tuwid, kadua, tatlo, apat, lima, kaanong na tuwid niya, sinisabi no, ito, buwan ko inyong crop sa ikaanong na tuwid. Agod na enough nga ang inyong gamiton sa inyong pagkaon at daw na mag-abot na ang ikapito na tuwid na ipahuwayan nyo doon. So wala nila ito man. Wala na nila ito man. So they violated the sabbatical year. Bisa na ni sulong ang atong mga farmers para nag-practice na no? Wala pa huwag yung luta. Sulong niya, sige lang na yung tanong. Sige tanong hasta nga naglambot ng luta. Isa sa una yung napuli, dapat ina na tumanong ang sabbatical year. Napapahayon ang luta sa kapito na tuwid. Kaysa ikaanong pala na tuwid, idobol sa Diyos ang ilang mga pulos. Wala sila nagtuos na. But sila hindi sila nagsabi sa saating Diyos. Sunod, ang weekly Sabbath. Sa anong kaadlaw magpangabudlay ka mo, kagang kapitong adlaw magpahuway ka mo, pero walang nalilagay mo, i-violate mo gapon mo. Please remember that the word Sabbath does not mean Saturday. The word Sabbath means rest. Hebrew word Sabbath means rest, pahuway. Hindi sa adlaw, kundi sa ikapitong adlaw magpahuway. Depende sa pag-isip mo, kung di ka masugod isip, dito ka malungkas sa ikapitong. Kung magsugod ka isip sa Domingo, ma-end up ka sa Sabado, may kapito. Di ba? Sa kalendar. Pero kung magsugod ka sa Lunes, ma-end up ka sa Domingo. O pasaton. Kung Domingo ya, wala ginaobraya bisan sa gobyerno. Bisan sa mga private sector, wala. Pinag-isip kaya, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Viernes. O kaysa ang iba niya, may obra pa sa Sabado. Pero at least, nagdungka ka sa ikapito nga mo ang Domingo. Ang punto, nasa pitong adlaw, may ara kagid nga ginpain para sa Ginoo. Amo na ang silot sa ila, kagid pamahiyak sa Diyos sa siting kagid ka tuig. Ti isa sinigre, when the 70 years are completed, sa nakapos na, and God has that gracious promise to them. Kung natin lang ilang po diretso, ang hope din sa Israel, amo ang millennial reign of Christ, amo na ilang hope, ay napaglao mo ng paghari nila sa isa kalibo ka ito, upod kay Kristo, kay kami pa na eh. See? Ano ang puturo nila? Kaya mo nagyapon, talawin mo ang Isaiah 11, basahan mo datan, na during that time, ang tanan na pagpauswag ihatag sa Diyos sa Israel.
Ang mga bangis ng mga sapat, mamimahagok na sila. Hindi na sila magpanghalit. Kita mo na sa picture sa mga Jehovah's Witness na pala, sa ilang na tawan na, ang ilan ng mga picture ng bata nakatakot sa big park, no? Wala sila ginaano, wala silang matagat. Kaya aral na sa Isaiah 11, kaya ang tanan nila ng mga pagkabutan, ang tanan ng mga mga sapat, makasubject na sa ilong hindi na manghalit. Amo na ang ginsaad sa Diyos, amo na ang ilaho, amo na ang ilang future. So in other words, mga kautoran, ini ang Jeremiah, it is addressed directly to Israel, not for the body of Christ. But we have the principle in the body of Christ. Anong plan sa ginawa sa body of Christ? Understanding what the will of the Lord is. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Redeem the time because the days are evil. Understanding what the will of the Lord is. Ano ang kabubuton sa Diyos sa body of Christ? Nga ang body of Christ magwali sa mahimulita sa kras sa Diyos, agon na ang makatauhan maluwas. Amo na ang kabubuton sa Diyos sa body of Christ. Karon kita, amo na ang plano sa Diyos sa body of Christ. To seek the understanding or the will of God in our lives. Redeem the time because the days are evil. Ano pa? Now is the accepted time, now is the day of salvation. Amo na iya ang kabubuton sa Diyos sa body of Christ. Kita nga nagkalaluwas, hindi ta mag-usik-usik sa aton nga tiempo, aton iwali hinalit ang may balita sa buhay sa Diyos, ang kaluwasan sa grasya. Kay karon ang mga adlaw sa kaluwasan, wala na chance sa iba pa, wala na second chance. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. Now is the accepted time, and now is the day of salvation. Tapos ka naluwas, anong ginagawa ni Paul? Grow in the Word of God. Let the peace of God rule in your hearts, Colossians 3:15. And verse 16, let the Word of Christ dwell in you richly. Ako man manggaranong tayo gali sa Diyos sa pulong sa Diyos yung panahon sa grasya. Wala hindi kita ipapamanggaranong sa material ng mabutan. Ang katuyuan sa Diyos karon sa aton sa body of Christ. To grow in the Word of God, tapos na nabato ng kaluwasan, mag-grow kita sa Word of God. Mag-busy kita sa pagwalis ng balita sa kaluwasan sa makatawhan. Ano pagit? Devote yourselves to prayer. Colossians chapter 4, verse 2 and 3. Devote yourselves to prayer and to the ministry of the Word. Ang atong devotion sa pangamuyo, at sa pagsakdag sa mga bulaton sa Diyos, pangamuyuan ng mga tao na nagawalis ang kaluwasan, sa mga evangelists, sa mga missionaries, devote yourselves to prayer that men might come to the saving knowledge of the Lord. Mausubok ang Nigeria, grabe ang persecution, damo na nakalamatay sa Nigeria, diba? Sa Facebook, grabe nagmatubuon ang Nigeria. Ang natamo sa Nigeria, genocide. Genocide ka natamo. Hindi yung homicide, genocide. Magsiring ka genocide, general na yung pagpangingabot, tanan narasa yung pangmatay. Halos kung ano narasa sa Nigeria, nagkamagsudak pangmatyo na nila. Tawag na genocide. Racial na pagpinatyanan. Grabe na, no? Tungod sa mga missionaries na nakawali dito, kimpamatay sila ang madam. O ang missionaries kimpamatay. Tisirin ni Paul, devote yourselves to prayer and pray also for us so that we may have boldness to preach the gospel of the grace of God sa makatauhan. Kamalagani sa Romans 15 verse 20, it has been always my ambition to preach the gospel where Christ is not yet known. Bisang diin ng mga lugar na si Kristo wala pa nakilalan. Handong ko Lord magwali. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Preach the word in season and out of season. Exhort, rebuke with all long suffering and passion. Amo na ang kumubuton sa Diyos sa body of Christ. Wala taging sa aral nila na magnami pag-abulita, mag-abulan sa pag-abulita. Sa body of Christ, wala. So, hindi ka din mag-claim ang Jeremiah chapter 29:11 na ato ni direkta ang prinsipo lang makuha na ang Ginoo may plano sa aton hope. Ano ang hope sa body of Christ? The blessed hope. Ano ang futuro sa body of Christ? Langit nun na po yan. For our citizenship is in heaven, from whence we look for the Savior, the Lord Jesus Christ.
The plans of God for us is the blessed hope. And our future is to reign with Christ in the heavenly places. Ephesians chapter 1 verse 3, that our spiritual blessings in the heavenly places. We have been blessed by the spiritual blessings in the heavenlies. Amo na yan sa ating body press. Amo na tuturo sa body press. Amo na yung atong paglaong. Hindi pareha sa minamba diri sa Jeremiah. But what we mean is that ang principle of God is the same. Pagambal niya prosperity, prosperity. Ang diferensya lang, hindi so much ang Diyos naghambal pali kay Paul sa atong prosperity, sa material, sa financial na mga butang. Anong ginambal? Daw ka opposite eh. Imagine si Timothy chapter 1 ito. Perilous times shall come. This know that in the last days, perilous times shall come. Nga ang tao magmaiyayaw, ang tao magmanindalok, ang tao magmanimaisok, hindi malugpayan. Di Diyos nun. Amo na yung atong ginapabot. Amo na gin-experience ka. Ano pag-prosper sa kalibutan lang? Di na tayo ma-prosper sa kalibutan na kayo. Sa ginabilugan, ginabagiwan, ginabaan, dito po man. Iblang na. Hindi na yan ang mga atong prosperity. Wala lang sa Adang Diyos in this dispensation of grace na mag-auswag pa yan ang kalibutan materially. Wala. The material world will not. In fact, it is getting worse and worse and worse and worse. Pasalamat lang tayo because God is gracious in the space of grace. Kahit na anong kabudayan, ginagawa kita at pinagtitigan kita, pinahimukan kita sa Diyos. So, lain ang atong future, lain ang hope sa body Christ, i-compare sa kinsaad sa Diyos, sa sinima katawang nga bagulang na pagitikan sa captivity. So, both sa ang Jeremiah chapter 29 verse 11 and 12 is not for us to play. Masinita, it's very sad to say that, but it is not for us to play. Gin-address lang sa Israel bago sila nagbalik ikan sa captivity. Pero ang principle makata, ang hope sa body of Christ, the blessed hope, the rapture. At ang future sa body of Christ is heavenly places. For we have been blessed by the spiritual blessings in the heavenly places in Christ. In other words, mga kautoran, ang aton niya ginalanta pag ginatubang sa madaling na panahon, ang blessing kaya, spiritual blessings in the heavenlies, hindi sa material na marutang. Pero pasalamat lang ka, kahit ka kapigado, ginabless pa ka sa bilang material eh. At ang aton, arak ka sa good health. Makatrabaho pa ka mo, makanegosyo pa ka mo, maka-income pa ka mo. Because God is gracious. But ang totoo lang, ang totoo sa kalibutan, no. It's not going to be good. It's not going to be progressive. It's going to be worse. Romans chapter 8, okay? Romans chapter 8, ariyan ko na mag-pro. Romans chapter 8, 22, okay? Halin sa 18, amo niya ang akong ginagawa nung in-experience kag sa palaboton. I consider that our present sufferings are not worthy to compare with the glory. Ang atong presente na pag-antos hindi makumparar sa himaya na inapahayag sa Diyos. Ano pa rin? That the creation, the whole creation in itself is groaning. Ang whole creation subong is groaning. Ang bilog na kabuhatan sa Diyos nagaugayong sa kasabit, that in bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Ang presentiya ng kabuhay subong sa kalibutan na nagaugayong ang kalibutan sa kasabit. Yung prosperity in material things. Ano nang ginalandaw ka? Pero ang atong future parang blessed hope natin dito sa langit ng mga Lord. So the principle of future and hope, mas better pa ang aton hope, ang hope sa body of Christ, mas better pa ikumpara sining ginhambal sa mga katawan sa Israel bago sila nagbalik-ikan sa captivity. Material lang ito mga blessings. Wala. Tinaman. Pero ang ilang blessing ang palabuton for them to reign with Christ 1,000 years. Amo na yan hope nila. So kabay pa na hindi ta masalaat sa atong pagkilala sa Jeremiah chapter 29 verse 11. At kayara kita principle na makuha ng kautuhan. We experience the opposite, but it is more better than the hope and the future of the Israelites.
we have that spiritual blessings in the blessed, in the heavenly places. And our blessed hope is the coming of the Lord Jesus Christ in the air to rapture the body of Christ. Salamat Ginoo sining auto. Kamay pa ang inyong mga pulong ako naintindihan ng principle na ginadress sa Israelites. Hindi kaangay sa body of Christ. Ang ilang paglaom dutan on material, ang pagpauswag sa ilang sa millennial reign of Christ. Pero ang paglaom, kakaputuro sa body of Christ is in the heavenly places in Christ. Tapos kami nakabatong kay Kristo na we have been blessed by the spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Salamat sa inyong kamaturan. Salamat sa inyong paglaom. Dili kami nagatindog ng Diyos. Kamay pa. Magmainiton pa rin kami sa paghimos sa mga utang para sa amon sa Lord of Christ. Salamat. To God be the glory. In Christ Jesus' name. Amen.